Kahit maputi na ang buhok mo. Nilo, Bonnie! Kumusta na? Okay naman po, ma'am. Ang saya, di ba? Buong araw tayo magkasama. Napagkamalan nga yan eh. Oh, napagkamalan ka raw na? Ay, maniwala na lifeguard. Lagi po ako napagkakamalan kasi po minsan hindi ko po agad nasusuot yung uniform ko. Kainis! Na ganito, alam nyo ba, na yung unang vlog ko, na interview sa niya, ay umabot na ng 491,000 views. Alam mo, pag nabasa nyo yung comments, Bonnie and Nilo. So we're here at JOC. Sign ka. Signature ka, kunwari. Oh, ang ganda. Oo. Saan tayo pupunta? Sa VIP room? Oh, VIP room. Oo, VIP ka. Okay. Nabagalan lang natin, baka madapa yung aming crew. Ganda. O, dito tayo. Wow. So there's going to be another round of impressions. Ang ginagawa lang natin today yung initial na sukat. Kasi kailangan natin sukatan si nanay ng initial molds para makapagpagawa tayo ng trays or yung panghulma na talagang sukat na sukat sa kanya. So that way we'll be able to get yung buong anatomy ng jaw, wala tayong mamimiss out. Yung mga ganito kasi na factory made or yung mga regular trays na nabibili, hindi siya one size fits all. So ang kailangan talaga natin is yung hulmang-hulma doon sa jaws ni nanay. Dahil dyan, be, makakasali ka na ng Queen Lola. Aba, may Queen Lola palang pinaghahandaan si Madam. Ano po yung Queen Lola, sir? Paligsahan po siya ng mga lola po sa barangay. Aba. Bakit dati hindi mo naisali? Kasi po dati hindi ko po siya naisali kasi po nahihirapan po daw siya na dahil wala po daw siyang ngipin, nahihiya po. Nahihiya. Nako. Pagkatapos natin, Nay, baka hindi ka na tumigil, makamangalay ka nakakangiti. Hindi mo natatakpan yung bibig mo na. Oo. May ngipin ka na next time. Sir, ano po yung diet ni nanay? Bilang wala nga po siyang bagang, paano po siya kumakain? Ano po, ma'am, yung pong kanin na kinakain niya po, hindi po siya masyadong matigas. Tapos po yung karaniwan pong ulam namin ay may sabaw, yung isda na may sabaw. Diretsong lulun na lang. Opo, tapos yun, nakakalunok naman po siya, sa taas lang po, sa baba wala. Kaya niya naman pong anuhin yun kasi po medyo malambot yung kanin at saka may sabaw na nalulunok niya po, hindi niya na po karamihan ng nguya. Okay. Kaya, yun po yung kanyang Ako, pagkain. magbabago ang lifestyle ni nanay kapag nagkaroon na ng ngipin, Baka no? Mas marami ka na makakain, Baka Nay. ngumat-ngat ng karne. Baka bibigat ng konti lalo, si sexy lalo si nanay. Alam na pwede i-chew yung Okay, bumupo muna kayo. Bumupo muna. Yes, apo. Naka-rest siya on the jaws, on the bones, kung saan nakatanim dati yung ngipin.
So, if at all, especially since new denture wearer si nanay, magkakaroon syempre ng learning curve. Medyo mahihirapan si nanay ngumuya initially. Merong mga areas na baka hindi po komportable, medyo masakit. Normal din po na magkakaroon ng singaw. Kasi, syempre, parang bagong sapatos. How about po, ma'am, sa kiss? Walang problema! Walang problema. Anli! Kasi po, ma'am, ako po ang malimit humalik. So, pag nagkangipin po siya, baka po siya po yung unang humalik at halik na halik sa akin. Yan ang... Dapat yung nagkakapin nito eh. I like him. He asks the important questions. O, Nay, toothbrushan lang natin, ha? So, ayun. So, just because magkakaroon ng pustiso si nanay, kailangan magsisipilyo pa din, ha, Nay? Kahit hindi na po tanggalin yung pustiso niya, so diretso na po ang kailangan sipilyo. pa rin po. So, kailangan pa pong tanggalin? Yes. Kailangan pa rin pong tanggalin kasi yung pustiso ni nanay, medyo matatakpan niya ng konti, ng bahagya yung mga natirang ngipin. So, it's very important na kapag oras na ng toothbrush, bago matulog, lalo na, malilinisan yung mga ngipin, kung ano man yung natakpan doon sa natural ng ngipin ni nanay, pati na rin yung gilagid. Pag naipit ang food particles or ang plaque doon po sa soft tissues or sa gilagid, pwede din naman magkaroon ng irritation. So, pag matutulog na po, ma'am, ano po talagang tatanggalin yung pustis? Yes. Para lang po yan nakasuot ng sapatos, sir. So, syempre, pag bago ang sapatos pag natin, hindi niya po matanggal, ako na lang po magtatanggal. kayo magtatanggal. Ben, narinig mo yun, ikaw yung mag-iingat sa mga ganong sitwasyon dahil hindi ka naman ako nakakabit sa'yo eh. Kaya kailangan... Biglang ganun eh, no? Ano ka? Ayun po na, uwi na talaga. Uwi na talaga, gabi na talaga. Uwi na talaga. Doc Abby, ano yung iba't ibang klase ng pustiso o dentures? Marami ba yun? Actually, it comes in different kinds. So, ang focus muna ng discussion natin, yung mga removable or yung mga natatanggal na pustiso kasi yun ang ibibigay natin eventually kay nanay. So, ito yung mga samples natin ng mga removable dentures. As far as removable dentures go, pwede siyang partial or dun po sa mga pasyenteng meron ng mga ngipin, meron pang ngipin. And then pwede rin namang complete or doon naman po sa mga pasyenteng walang ngipin. Sa case po ni nanay, she will receive one arch na complete and one arch ng partial kasi meron pang naiwang ngipin sa taas na sa upper jaw si nanay. So for the partials, meron tayong metal combination. So ito po yung may bakal po na support. Meron din po siya of course ngipin na plastic at gilagid po na plastic. So this is great for patients na wala na pong ngipin hanggang dulo. Kung wari, ang naiwan na lang po mga ngipin sa harap. Ang bakal po kasi, hindi nga po siya ganun kagandahang tingnan, pero siya ang matibay na matibay. It's going to last the patient a very long time. Okay? Meron naman din po tayong flexible. Ito po yung mga para sa mga patients na siguro first-time denture wearers or patients na very particular sa aesthetics, ayaw nang may bakal na nakikita. Ang pinakaiba naman nito is malambot po siya. Hindi siya ganun kadaling mabasag. Pero ang downside po nito, medyo mabilis lang po siyang mag-stain or mamansyahan over time. As far as the complete dentures go, meron po tayong dalawang klase. Meron tayong regular na acrylic and then meron din po tayong injection molded na acrylic. So, you can see po na ang difference is in the details. Medyo mas mukhang natural ang ngipin po nitong si injection molded. Opo, mas very lifelike siya. As opposed to the teeth here, a little more solid. So, we offer our patients a wide range of options, of course, to suit also different kinds of budgets. Anong usually nagugustuhan ng mga pasyente nyo? Ito o ito? Usually, this is preferred, especially kapag medyo aesthetics ang gusto talaga ng patient. Kasi gusto mas maganda tingnan eh. Mas maganda siyang tingnan. Parang totoong ngipin eh. Yes, mas mukhang natural. Ngayon, both are made of acrylic, so in as far as durability goes, either way, hindi pa rin po pwedeng
mabasag sa sahig. So, you have to be very, very careful with your dentures. Oo, hindi pwede malaglag. Hindi sa akin pwede yan. Clumsy eh. Oo. So, bali, you said injection mold. Yes. Anong ibig sabihin injection mold, Doc? Ang injection molded basically, as opposed to a regular denture that is invested, yung acrylic, ilalagay lang po dun sa investure material. Ang injection molded is really exerted, it's really pushed into the mold. So it really captures finer details a lot better. So gaya nga naman sabi natin kanina, depending on your budget, we have something for you. Whether it be regular acrylic, or if you're looking to wear your denture for a short time, a temporary denture, or gusto niyo ng pamatagalan na maganda talaga, we can give you an injection molded denture, everything to suit any budget. Ayan. So, there's always the perfect denture for every budget. That's right. At nandito na nga kami, tatapos na yung impression ba yung tawag doon, Doc? Yes. Yung first session. Mga ilang sessions ang kailangan, Doc, bago matapos at maisot niya na finally yung kanyang postizo? Okay, so for dentures, typically, mga 5 visits tayo. 5 visits kasi syempre kailangan every step susukatin natin. Kailangan maayos ang pananalita ni nanay. Kailangan maganda tingnan yung pustiso bago natin, of course, ipaluto. So, 5 beses po tayo magkikita, Nay. Sukat-sukat po tayo bago po natin ipapauwi sa inyo yung bago niyong ngipin. Magiging BFF na tayo. Yes, 5 times tayo medyo magkikita. makakasama to. So, normal yan yung 5 beses para ma-perfect, no? Yung Yes. dentures. Syempre, may mga sitwasyon, may mga cases na mas kokonti ang mga visits, ang puwang pati ng pagkikita. Pero dahil po medyo maraming ngipin ang itatanim natin, every tooth has to be planted where it should be. Kailangan isa-isa nating aayusin yan para of course natural ang smile ni nanay. Nay, narinig mo yon. Excited ka na, Nay? Ano yung talagang nararamdaman mo at this very moment, Nay? Siyempre natutuwa ako dahil pagkangayipin ako. Thank you sa iyo, Doc. Ganda-ganda ni Doc, ano? Ikaw naman, Nilo. Anong nararamdaman mo? Ano po ma'am, excited po para po masilayan kong uli yung wife ko na may ngipin na uli, nabuo na uli yung kanyang smile at confidence po sa pagtawa at pagdadalita. Sit, no? Para sa road to Queen Lola. Road to Queen Lola, mag-cheer kami ha. Lola, dapat manalo ka next year. Yun lang masasabi ko. Pero Doc, tell us about GAOC. Okay, so GAOC is at the forefront of the Philippine dental industry. We are the leading dental care center in Asia. Gaya po ng case ni nanay, we can take care of a wild array of different cases. Lahat po ng disciplines of dentistry we tap into. So we are essentially a one-stop shop for every Filipino's dental needs. Doc, napakaswerte ni Bonnie kasi GAOC ang gagawa ng kanyang dentures. Pero aside from making dentures, ano pa yung mga services ng GAOC? We like to say that we are a one-stop shop. We are a multi-specialty practice. So lahat po ng fields of dentistry nagagawa po ng GAOC. Meron po tayo reach sa oral surgery or yung mga bunot, removal of wisdom teeth, pagtanim din po ng dental implants. That's one of our specializations. Endodontics, Ano yung yung mga root canals. root canal pala yung endodontics. Yes. Okay. So, restorative dentistry, yung mga pasta-pasta natin. Orthodontics or braces. Prosthodontics, yung mga pustiso gaya sa case ni Nanay Bon. Ay, ito yung sa'yo, Nay. Magiging Sarah na ang level ng beauty mo. Nakataot sila lahat na Queen Lola. Queen Lola. Tapos, ito? And then periodontics, ito naman gum health. Okay. And then of course, dental implants. Anong dental implants? Anong kaibahan nito sa denture? Yung Ang dental implants, kumbaga, ito yung mga ngipin na parang postiso rin po, pero nakatanim po siya sa jaws or sa mismong bone natin. So, hindi po ito natatanggal, gaya po nung ikakabit natin kay Nanay Bonnie. Ito rin po ang ideal sa mga patients na ayaw ng removable options. Kasi permanent eh. Yes, oo. So how do they get in touch with brilliant dentists like you? Are you just a plain dentist or may tawag sa'yo? Kasi kung may orthodontics, may other name ng dentist, di ba? Yes, of course. So we have a wide range of different specializations. We're general practitioners.
each with subspecialties and general special interests in different fields. So ako personally, I am a general practitioner with a special interest in endodontics as well as pediatric dentistry. Ayun, endodontics Yes, and mga root canal. pediatric. Opo, mga bata. Ayun, galing. It was nice to meet you, Doc. It was a pleasure and Likewise. honor to meet you. Likewise. First meeting lang natin to. Yes, Ah. oo. And so Diba? meron pang mga 4 more meetings. Very excited ako, nanay, sa makita ang progress ninyo. Oh, meron ka ng bagong fan, Bonnie. Ang napakagandang si Doc Abby. Thank you, Doc. Thank you so much. Thank you so much. Na so much fun ngayon. May iwan lang muna kami dito. Of dahil course, of chichikahin ko sila tungkol dun sa mga nagko-comment dun sa first time ko silang in-interview. Yes, ngayon ako muna kayo. Maraming salamat And po. have a safe trip going home. Nilo, Bonnie! Kumusta na? Okay naman po, ma'am. Ang saya, di ba? Buong araw tayo magkasama. Mula umaga sa David Salon, hanggang dito, pumunta tayo sa JOC, at ito, nagkakape na tayo, patapos na yung ating gabi. O, kumusta? How did you find our day together? Masaya po, ma'am. Tsaka puno po siya ng excited sa mga pinupuntahan po natin, lalo na po sa David Salon, tsaka dito po sa dito po sa JOC. O, ano masasabi mo, Bonnie? Tignan mo yung asawa, mukhang rockstar. Mukhang artista. At di ka naman din papatalo. Mukha ka rin artista. Ha? Pagkamalan nga yan eh. O, napagkamalan ka raw na? Sa resort, Oh, anong sabi? Napagkamalan siya? Na? foreigner daw. Oh, Ay tunay na Pilipino naman yan. Wala ka ba foreign blood? Wala po. Wala. Pero napagkakamalan ka foreigner? Oo, sa mga Kalimitan bisita. po. Diba? Ano Ayaw sinasabi mo? maniwala na lifeguard. Ayaw maniwala Ay, lifeguard. oh. bisita daw. Lagi po ako napagkakamalan din Lagi sa talaga, resort na minsan. pinagtrabuhan ko Mga na bisita sa resort. ano daw po ako guest at saka foreigner. Kasi po minsan, hindi ko po agad nasusuot yung uniform ko na may nakalagay na Pag hindi lifeguard. naisuot Kaya mukha kang turista. Opo, ma'am. Siyempre, proud na proud ang asawa mo. Pero ano ngayon ang masasabi mo sa new look naman ni Bonnie? Mas lalo po akong na-in love. O, tingnan mo, grabe naman kayo, no? Mas matamis pa kayo sa kapeng iniinom ko ngayon. Nakakainis. Na ganito, alam nyo ba, na yung unang vlog ko, na interview sa niya, umabot na ng 491,000 views. Alam mo, pag nabasa niyo yung comments, natutuwa sila sa inyo, 1,100 comments. Natutuwa sila sa inyo, kinikilig sila. Yung iba nagsasabi na, naku, sana all. Yung iba sinasabi na, hindi sila dapat sumuko dahil baka kalaunan, darating din daw yung love life nila. Mga ganon. Kasi nga nangyari sa inyo. May isa pa nga nag-comment dito, para ibasahin ko lang ha, na tulad ninyo, 30 plus years din yung tanda ng babae sa lalaki. Kung kayo, 31 years, tama? Ang 31. tanda mo, di ba? Yung isa naman, 34 years ang tanda niya sa kanyang asawa. Ayan. 34, sabi ni Sylvia Bondok. Sylvia, kung nanonood ka ngayon, hinahanting kita. Kasi nag-comment siya, 34 years ang gap nila. 61 siya, 26 ang kanyang BF. Ang pangalan niya si Sylvia Bondok. Sylvia, kung nanonood ka, I'm sure na-inspire ka at nakarelate ka kila Nilo at Bonnie. Sana email mo ko kasi gusto rin kitang makausap dahil baka meron din siyang magandang kwento tulad ninyong dalawa, di ba? So ano ngayon ang mensahe nyo sa mga tao na nag-comment at maraming nanood at na-inspire sa inyong dalawa na sabi nila ito talaga ang tunay na pagmamahal, true love, my forever. Anong mensahe nyo sa kanila? Ang mensahe lang po namin, lagi nyo pong pahalagahan yung asawa nyo at mahalin nyo po sila ng higit pa sa sarili nyo. Kasi po yung mga asawa po natin ay, yan po ay kaloob sa atin ng Panginoon. Kaya dapat po natin silang ingatan at talagaan. Ikaw na, Bonnie, anong masasabi mo? Ganon din naman. Conjugal, pati kasagutan. Baka may gusto ka sabihin sa mga nagsasabi na nung una daw, hindi sila naniniwala. Sabi nila sa comment nila na, ay, parang palabas lang. May iba nga nagsabi, scripted daw. Yung pinag-usapan natin. Scripted nga ba? Hindi po. Totoo to, hindi ho to talaga. scripted, hindi kasi ho to fiction, totoong buhay to. Anong mensahe mo sa mga una na hindi naniniwala sa Hindi inyo? kasi sila naniniwala dahil sa age gap namin. Ayun na nga. Baka daw niluloko lang ako, Ayan. baka daw pinipirahan lang ako. Ayun, Ay, meron sa talaga totoo, ay nag-comment. ano naman makuha sa akin ng pera. Ay, Sabi talagang nga minahal daw, niya mayaman ako. ka daw. Sabi, mayaman yung babae na yan. Kasi, yun lang daw ang habol sa ni Nilo. Anong sasagot mo dun sa comment na yun? Ay, hindi. Ay, pinakita naman din ni Nilo na mahal niya talaga ako. At hindi naman pira ang hangad niya sa akin.
Pero baka naman mayaman ka nga. Ay, Bonnie. halos isang kahig, isang tuka lang. Para sa akin po, ma'am, yung wife ko po ay mayaman po talaga siya sa pagmamahal at lahat ng katangian na hinahanap ko po sa isang babae na sa kanya po lahat. Yun po yung kayamanang natagpuan ko sa akin. Panalo ka talaga sa mga sagot. Pwede ka talaga manalo sa... Kung nagkaroon ng Mr. Universe, panalo ka na. Ang galing mo talaga sumagot, yung malalim, malaman, yung matalinhaga, di ba? So, ayan na, malinaw na ho, hindi ho yaman ang habol ni Nilo kay Bonnie. Kasi umabot na nga ho sila ng 18 years. Together, 6 years married. Diba? So, once and for all, eto guys, in-interview ko sila February. So, parang Valentine month yun, diba? Tapos, nag-wish po si Bonnie. Ikaw yata yung nag-wish for Bonnie na sana makabitan siya ng kustiso. Tama, no? Yes, ma'am. Ikaw yung may gusto nun. Oo. At lumakad ho yung buwan, dalaghanap po talaga ako ng perfect na doktor or dentist na siyang kakabit o gagawa ng dentures ni Bonnie. At nandito nga kami ngayon sa GAOC. Thank you so much, Dr. Steve Margan. And syempre si Doc Abby Robles, maraming salamat. Hindi pa itong una't huli na pagkikita natin dahil nga sabi ni Doc Abby kanina ay 5 beses tayong magkikita. Di ba? So, pero at this point, ayan guys, sakit nyo, sila pa rin. Stronger than ever. Ano na lang ang message mo, nakapagbigay na ng message si Bonnie? Anong message mo para doon sa nagda-doubt pa rin sa inyong love para sa isa't isa? Para po sa mga katulad po naming mga age doesn't matter po. Yung po mga nag-aano po sa amin na hindi po makapaniwala, sana po ay wag niyo po yung husgahan yung mga katulad namin. Dahil ang mga katulad po namin ay totoo po kami kung magmahal at sana po ay yung pong ibang mga kaedad ko na yung pong kanilang mga minamahal ay magkalayo sila ng agwat. Pagpatuloy niyo lang po, ipakita niyo po at huwag niyo pong silang pabayaan yung kung maano po yung edad sa inyo. Alagaan niyo po sila at pakamahalin lalo. At para doon sa mga nawawala na ng pag-asa, dahil tipong feeling na huli na sila sa biyahe at wala pa rin silang love life, paging CK, charot. Ayun po mga wala pang love life, wag po kayong mainip at wag niyo po silang hanapin, kusa po silang ipagkakaloob sa inyo, kusa po silang darating sa buhay niyo. Dahil yung Panginoon po ay ipagkakaloob po nila sa inyo yun sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Ganda naman. Bonnie, anong mapapayo mo sa mga up to na parang sumusuko na dahil wala pa rin silang either boyfriend Kayo or girl? mawala ng pag-asa. Baka nasa sinapupunan pa yung hinahanap nyo. Hindi pa lang ipinanganak. Darating din sa inyo yan. Huwag kayong mainit. Kaya ako natatawa. Alam mo ba, ganun yung mga comments na nagbigay daw kayo ng pag-asa sa kanila kasi daw baka nasa sinapupunan pa, hindi pa pinapanganak, yung dawan nila. Parang ano nga, di ba, 42 years ago, ilang taon ka na noon, wala pa, hindi pa siya pinapanganak nung time na yun. 31 years old ka noon, hindi pa siya pinapanganak. Sino mag-iisip, di ba? Yes. Na 3 dekada ka lang nasa mundo, yung pala, papanganak pa lang yung magigas. Kaya talaga wag tayong sumuko. Yan lang. So ano nang pinagkakaabalan yung dalawa mula nung in-interview ko kayo para sa aking vlog? Ngayon po, ang pinagkakaabalahan ko po sa Batangas, on-call lifeguard po ako sa isang resort, Hugot Paradise Beach Resort. At kapag weekdays po, nangingisda po ako. Tapos pagka weekend po, naka-duty po ako sa resort. Araw-araw ka pa rin nangingisda? Every week, weekdays Monday to po. Friday? Yes, weekdays po. Tapos pag weekend po, at saka pag may guest po dun sa resort, pagka may guest po kami, mag-duty po ako. Pag wala po, may extra po akong mangisda. Puntahan nyo si Nilo dun sa Hugot Paradise Beach Resort. May hugot talaga. Yes po, ma'am. Lahat po ng mga napupunta doon ay may mga pinagdadaanan o may mga hugot na ano po sa ano. Talaga? Kaya yun ang pangalan? Yes po. Ano ba makikita doon? Pag nakarating na po sila doon, yung pong kanilang mga ano sa buhay Mga hugot sa buhay? at saka yung mga sakit na ano, naiiwan po doon po nila nailalabas sa lugar at iiwan na nila doon. Opo. Anong Facebook nito? Hugot Paradise. Opo. Tapos ikaw naman, Bonnie, ano ang schedule mo ngayon? After ba mailabas yung vlog, meron ba sa inyong nagtatanong, nagme-message, o sinasabi, uy, parang kilala kita, ganon. Meron bang ganon sa inyo, sa probinsya Yes po, niyo? ma'am. May nakakapanood po at saka may mga natutuwa po ng mga taga doon na nakita na daw naman po uli kami sa TV, sa ano po, sa YouTube, ganyan. Ayan. At saka yun po, mga nagtatanong sila, mga ganun pong ano. At saka yung iba pong mga guests, kapag nag-duty po ako, yung iba po nakakapanood sa vlog niyo, ma'am, nakikilala po ako.
Ngayon makikita nila, brown na yung buhok mo. Opo. Iba na po yung looks. Oo, iba na yung looks, pero hindi pa nila nakikita si Bonnie, no? Yes po. Kasi ikaw, Bonnie, nasa bahay ka lang madalas. Di dapat Lalo pumunta po ka nilang dito. aabangan yung wife ko po. Lalo po pag suot niya na po yung ngipin. Tsaka yung two-piece. Two-piece. Yung ngipin kasabay nun, dapat matching two-piece. Abangan niyo po. Payag ka ba? Okay ba sa'yo? Okay naman po, wala naman pong problema. Kaya mo ba mag-two-piece? Siya lang po. Bali, sinabi niya po dati na lagi ko po siya pinipili sa mga ganong pong attire. Oo. Sagot niya po sa akin, pwede daw naman po yun pag sa mga lugar na yung like sa Palawan, Puerto Galera, ganyan. Oh! Para po daw hindi po masyadong yung mga nandun, mga tao, yung mga foreign Ay, kasanay na sila eh. Para mga na po, parang parang baliwala sa kanila parang yun. walang mali siya. Kasi ba takot ka baka sa inyo ma-judge ka? Po, parang ganon. Pero willing siya. Yes, ma'am. So, ibili mo na siya ng two-piece na. Marami po akong binibili sa kanya, hindi niya lang po sinusuot. Siya man tagabili ng mga ano ko. Oo, ma'am. Lahat. Mga bathing suit. Opo, Yan, ma'am. Binibilang ko yan po siya. Kaya lang po, hindi ko po siya mapilit kasi po, ma'am, syempre, sa edad niya, Oo. at saka yung sa, sa lugar na pinag-swimingan namin. Kaya, So, ang next pala natin dapat i-achieve unlock, yung Puerto Galera o yung ano isa, sabi mo? sa Palawan. Sa Palawan. Yung Puerto Galera, meron akong pwedeng ipasama sa inyo na bodyguard yun. Pag Puerto Galera, kabisado niya yung Puerto Galera. Perfect game. Anyway, natutuwa ako. At guys, ito ay hindi pa katapusan ng vlog kasi narinig natin na ito pa na yung first consultation and syempre finit na yung pinaka-impression ng dentures ni Bonnie at babalik pa kami. Pero for this vlog, buo na ito kasi na tayo, makeover. Thank you so much, David Salon. At syempre dito sa GAOC, yung first part ng dentures, yung pag-create ng dentures ni Bonnie. Uy, maraming salamat Kita tayo after a few days for your second visit sa clinic. Stay happy, stay healthy, stay in love, and may God bless you always and all the more, and your family also. Kahit maputi na ang buhok mo. Teammates, samahan nyo kami hanggang makabitan na ng pustiso si Bonnie para sabay-sabay nating makita ang kanyang perfect smile. Thanks, teammates. Don't forget, subscribe. Hello po, ako po si Papo Julius. At ako naman po si Mamu Tintin. Manood po kayo ng aming TV show, ang Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino. Sa Signal TV, 1PH channel with live streaming sa 1PH Facebook and YouTube pages. At sa Julius and Tintin Show Facebook page. Mag-follow and subscribe na rin sa amin at manood. Pati na rin sa Julius and Christine, the YouTube channel. Suportahan po natin ang programa namin na may layuning tumulong sa pamilyang Pilipino. Ito po ang Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Hi teammates, it's me, Mamu Tintin, inviting you to also subscribe to my channel, Christine Babos Channel. Marami akong videos na mag-e-enjoy din kayong panoorin, kaya sulit sa oras. Hit that notification bell too. Like, comment, and share. Thank you, teammates!